Pocophone F1. Sa wakas, nagbabalik ang hari. Or may bago na bang hari ngayon. Gusto ko lang i-check kung palong-palo pa rin si Pocophone F1 this year. And based on my findings, naku, for only 6,000 pesos ko siya nabili, second hand, mukhang may laban to. With its powerful Snapdragon 845 processor. Wait, ano to? 489,000 points lang sa Tutu benchmark. Pero, pag nag-open ka na apps, mabilis pa rin. Very snappy. Aba, kabahan na si F8 Ultra. At ano to? Nag-picture ako side by side. Guys, tinan mo ang kanyang results. Ang itim ko sa F8 Ultra, ang puti ko dito, at tinan mo naman yung damit ko. Mas marami pa akong details dito kay Pocophone F1. Ano nangyari kay Poco? Did it went downhill after the F1? May headphone jack pa. May fingerprint scanner pa sa likod. Nalala niyo yun? Ano yun, Sir Beans? Fingerprint scanner? It's been 8 years since the Pocophone F1 has been launched. Tagal na. Tagal na pala nun. Ito naman kaka-release lang last year. Ganda. Mukhang iPhone 17 Pro Max. May Bose pa. Grabe na yung processor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor. Pero bakit kaya rin mag 4K 60 frames per second nitong 8-year-old smartphone na si Pocophone F1? So ang tanong, okay pa rin ba bumili ng Pocophone F1 ngayon? Parang feeling ko, mas nagme-make sense na bumili ng mga lumang phone, second-hand phones, kaysa mga brand new. Especially sa mga price ngayon. Ang mahal ng cellphone. Ano ba nangyari sa mundo? Ba't ganito na? Alamin natin kung mas okay pa talaga si Pocophone F1 kaysa bumili ka ng brand new na mahal na F8 Ultra. This could be a big upset. Pero tingnan natin, ako si Vince and watching Unbox Diaries. Uhu! Malayo na ang narating ni Pocophone F1. Kahit ngayong taon, sulit pa rin. Pero kasi compared kay F1, ibang klase na rin si F8 Ultra. Matinding specs, matinding camera. Kaya lang, nagmahal yung presyo. Kung wala kang budget para sa pag-upgrade mo, huwag ka na mag-upgrade. Joke lang. Medyo pricey si Poco F8 Ultra, kaya I recommend na kunin nyo na siya via installments. And yes, available siya through home credit. Yes, pwede ka mag-home credit. Alam mo na yan. Mag-submit ka lang ng isang ID, and ang approval can be as fast as 1 minute. Kapag paulit-ulit, maybe you need it. Get it with home credit. Sakto rin, no? Back to school campaign ng home credit. Running to July 31 only. Kung naghanap kayo ng school essentials like laptops, tablets, mobile phones, Home Credit gives you more flexible ways to get the device you need without one big cash out. Okay guys promo hanggang July 31 lang. May flexible deals for as low as 0% interest and 0 down payment depending on the offer and device. Pwede rin kayo mag-check ng Home Credit app para makita yung available deals. Available din ang Home Credit sa 18,000 plus partner stores nationwide. So mas madali siyang i-check whether you're planning to upgrade for school, work, or daily use. Approval can also be as fast as 1 minute lang. So kung matagal mo nang inisip mag-upgrade para sa school, check the Home Credit app to see the deals available. Download and apply through the links in the descriptions below or visit any Home Credit partner store nationwide. Let's go! Wait lang. Start sa box. Halos wala masyadong changes ang itsura except yung color, mas orange na po ng konti. Mas mustard yellow si Poco F8 Ultra. Siguro, ginagaya si Unbox Diaries. Ito yung color namin kami nauna nito po. Kaya gaya. Dati, yellow talaga sila. Pure light yellow. Parang Realme. Pocophone by Xiaomi. Pero Sir Beans, bakit naging Poco na lang? Nawala yung phone. Baka nagtipid. Kasi guys, kapag nag-order ka siguro ng isa lang, wala problema. Mahal na yan. Dagdag ka ng extra letters, words. Magastos. Ganun, Poco na lang. Ang dami nakalagay. May sound by Bose pa dito. Kala mo nagtitipid. Mas matipid pa nga yung original, oh. Wala siya nakasulat. Uy! Ito yung specs sa likod, oh. Snapdragon 845 Liquid Cooling System, industry-leading thermal performance. 20 megapixel front camera. Wow. 4,000 milliampere back. Ayun lang, 4,000 lang. At 6 gigs of RAM lang siya. 64 gigabytes of storage. Uy, flagship, 64 gigabytes. May install mo dun. Wait. Seryoso? Itong 64GB was 17,999 pesos 8 years ago. And this was launched August 27, 2018. A long, long time ago. 64GB? Parang entry level na yun. Wala ka natin makabili na 64GB ngayon na kay Poco. Compared kay F8 Ultra, numabot ng 12 gigs of RAM. At least 6,500 mAh of battery pa to. By the way, itong si Pocophone F1 guys, 18 watts of charging lang po siya. Ito naman, F8 Ultra, 100 watts fast charging. Meron pa siyang 50 watts wireless charging. At meron pa siyang 22.5 watts reverse wired charging. Pwede mo siyang gawing power bank. It can charge another phone. Ganun na kalayo ang narating ni Poco. O ni Xiaomi. At naka-UFS 4.1 na po si F8 Ultra. Sobrang bilis na po nun compared sa lumang storage tech ni F1. Pero mamaya na yan, diretso tayo sa design. I'm so sorry. Ito natin pinakapangit na cellphone na nakita ko. Ngayong taon na. Kung siguro dati, okay pa to. Nilagay kasi sa gitna.
Bakit sa gitna? Pwede naman nalagay dito sa gilid, oh. Ayun na yung ginawa nila dito ngayon. Oh, di ba? Ayan na siya ngayon, guys. From sa center, nilakayan siya, tapos nilagay na lang sa gilid. Para mas pogi na. At plastic lang to, ah. This is plastic. Why? Seryoso, 18K? May plastic body lang? Ang cheap ng feeling. Parang naalala ko meron silang mga leather back design. Pero plastic lang yung available. So, ayan o. Pocophone by Xiaomi. Ngayon, wala na nakalagay Xiaomi dito. Ayun na, i-associate ni Poco ang sarili niya kay Xiaomi. Pero nakalagay Xiaomi HyperOS. Now, on the other hand, si Poco F8 Ultra, tingnan mo naman yung tsura niyan. Mukhang iPhone. Very modern. That is glass sa likod, metal body, naka-antenna bands pa. Ganda, grabe. Pag nakita mo siya, mas pogi siya ang iPhone. Naka-boost pa. Pero wait lang, tingnan yung sounds ito. Yakas! What? Pero single down-firing speaker lang. Sobrang lakas ng volume, kaya lang hindi siya gano'ng kabuo. Compared mo siya kay F8 Ultra, ito yung dating yan. O, diba? It's not even close. Parang meron kang legit talaga na speaker na dinagdag dito sa phone na to. With Bose tuning. Ganda, ang layo. Sobrang layo, guys. Yun nga lang, wala siyang headphone jack. May headphone jack pa rin. Guys, may butas pa rin siya. Yan. Yun nga lang, wala siyang mga advanced features ngayon. Mga audio chipset. Wala siyang Dolby Atmos. Wala mga ganun, guys. Ito, grabe. Sobrang dami ng features. F8 Ultra, merong 1 sa taas, 2 sa ilalim, 3 sa likod na speakers. Super surround sound. Then, sa harap naman, malayo na. Pocophone F1, gumagamit pa rin ng notch design. Lumang-luma na to, guys. Tignan mo kung gano'ng kapangit yan. Tignan mo kung gano'ng kapal ang kanyang bezels. Yung baba, oh. Ang kapal. Tapos sabihin mo, 6.18 inch lang to. 6.18, pero malaking-malaki yung dating. It's actually a big phone. Nakita nyo na ba yung 6.1 inch ni iPhone? Ang liit. Sobrang liit mini. Ito, guys, medyo malaki pa. Malaki siyang 6.18 inch. Pero, pag tinabi mo siya kay F8 Ultra, hindi siya ganun kalaki ang difference. Pero ito, 6.9, almost 7 inches po si F8 Ultra. Pero kasi, dahil sobrang nipis na kanyang bezels, yung sa gilid, yung black part, it makes the whole phone still very compact and small. Pero mas marami kang pwede makita dito. At 60Hz lang to. Kaya pa na-start yung 90Hz. Guys, yung mga entry-level ni Poco, naka 120Hz na po. That is bare minimum. Tapos sabihin mo, yung flagship po dati, 60Hz lang. Guys, tignan nyo to, ha. Alam nyo, hindi na ako sanay sa 60 FPS. Parang ang bagal tingnan. Yak. Ano to? Parang naglalag. Nakita nyo ba yan? Okay, ito naman yung kay F8 Ultra. Napakalayo. That is a very smooth display. Teka lang, parang hindi na ako sanay, ha. Ang ibig sabihin nito, lahat ng games mo, 60 FPS naman din. Kasi yung limit mo 60Hz lang. At ano to? Meron siya mga navigation buttons sa ilalim. May mga buttons siya, hindi na siya... Di ba ngayon? Ito line na nga lang, oh. Meron siya mga pindutan dito, guys, oh. Ganito pala mag-close ng apps dati. Oh my God. Nakita niyo ba yun? Oh, close ko, ha. What? Kasi ngayon, guys, ito na siya. Oh, smooth. Boom! Welcome to the future. Tapos ito, ako kasi mahilig ako mag-ganito kapag wala akong ginagawa. Sabihin nyo sa akin kung ginagawa nyo rin to. Ayan. Guys, swiping lang ng ganyan, left and right. So swiping left and right ay napakaswabe. Pero mas swabe to, F8 Ultra. But I have to give it to Pocophone F1. Yun to, ah. Even though 8 years old na po siya, ito siya compared kay Poco C81 Pro. Halos same yung Antutu benchmark. Pero pag nag-open apps, kasing bilis lang. Mas mabilis pa. Although hindi po siya umabot ng 120 FPS na itsura, pero kasi yung feeling pa rin niya ng pag-navigate, it's still right there. Yun nga lang, hindi na po siya flagship yung kanyang feels. Siguro, if you ask me, it's actually in between ni Poco C-Series at ni Poco M-Series. When it comes to performance. Oh, speak of performance, Snapdragon 845 processor, umabot ng almost 500,000 points sa Antutu benchmark. Kaya lang, 4G lang siya. Well, 4G lang din naman to. Kaya lang, kung flagship ka, dapat naka 5G ka na. Wow, And if you compare it side by side kay F8 Ultra in terms of speed, ay, wala talaga. Almost instant na lagi si F8 Ultra. Like, guys, pagbukas mo ng gallery, ng Chrome, ng Facebook, everything is much faster sa F8 Ultra. Siyempre naman, umabot na ng 4 million points to. Ganun nakalayo ang difference ng performance from flagship 8 years ago versus last year. YouTube! Ito po yung itsura niya. Guys, umabot ng 4K 60 FPS with HDR pa. Kailan dahil pangit yung display niya, hindi na kaganda ang itsura ng YouTube ni F1. F8 Ultra, ito na po ang quality ng display na makuha mo. Matindi ang dynamic range. Matindi ang brightness. Kung brightness lang pag-usapan, ito na ang difference nilang dalawa under direct sunlight. Napakalayo. The other phone, pwede mo nang gamitin sa labas na walang problema. You can even play games outside even kahit sobrang init pa. Ang limitation po ni F1, yun, sa loob ka ng bahay, at hindi pa ganun kabilis. Okay ang brightness ni F1, kaya lang medyo kulang. IPS LCD lang po siya, 1080p display, 60Hz lang po to, pero it looks good naman. Especially kung galing ka sa 2018 pa. Sobrang impressive po nito dati. Pero ngayon, medyo low-tech na siya. Medyo iwan na.
Kahit yung mga tig 10K na cellphone, mas lamang pa dito, naka-AMOLED pa. 120Hz pa. Okay, sabi ko na sa inyo, F8 Ultra, talong-talong halos lahat si F1 in terms of performance, in terms of design, in terms of audio. Ang layo guys. But this is a very expensive phone. Talo sa lahat, pura na lang sa camera, I guess. Kasi, tira dito seryoso, ito pala yung camera ni Poco Phone F1. 12 megapixel lang, plus 5 megapixel. Ba't ang baba ng megapixel? Tapos 20 megapixel selfie camera. Yun lang yung camera niya. Tapos, pag open mo ng camera app, 1 times zoom lang siya. Wala siyang 0.6x. Up to 8 times zoom po siya na digital. Compared mo kay F8 Ultra, meron siyang 0.7x dito, 2x, 5x, hanggang 10x pa nga. Sobrang stable pa ng 10x niya. At umabot siya ng up to 100 times zoom digital. Pero dito ako medyo natakot para kay F8 Ultra. It looks like si Poco Phone F1 was ahead of its time. Masyado maganda yung camera niya pala. Ang mga camera is sa mga pinakamahirap talaga i-explain sa mga tao. I-convince na, ay, mas maganda to. Mas maganda yan. Kasi most people, ang nakita lang is, mas bright to. Mas malinaw. Ganyan lang. Pero in terms of details, dynamic range, wala nang pakialam yung tao dun eh. Kaya pag pinakita mo yung picture ng dalawang to, ito, both of them has this kind of image quality. Yung isa siguro medyo warm, siguro medyo mas detailed ng konti, I guess. Pero guys, tinan mo naman yung details ni Poco Phone F1. Ang kinis ko, ang puti na dating ko dito. Alam mo guys, kapag pinakita mo to sa regular user, mas pipiliin nila si Poco Phone F1. Simply because, mas maputi sila. Mas pleasing to the eye. Alam niyo naman, ba? Mas prefer nila, ang itsura nila, mas maputi, mas makinis. Hindi yung mas detailed yung mukha. Mas realistic daw, ganun. Siyempre, doon tayo sa mas gwapo tayo. Sa video naman, grabe naman, umabot pala ng 4K 60 frames per second pala dati. Ayan guys, I'm able to go to 4K 60 FPS. Ito po yung sample nun Okay, kayo nang bahala dyan kung ano sa tingin nyo ang mas maganda sa inyong paningin. Parehas may Pro Mode. Yes, uso na po yan dati, Pro Mode. Pero sa ngayon, meron mga RAW mode dito kay F8 Ultra. Camera-wise, may laban siya. Palong-palo pa rin yung kanyang one-time zoom. Kaya lang kasi, sa panahon ngayon, kailangan mo na ng mas maraming camera. 0.6x. Guys, sobrang useful po ng ultra-wide angle lens sa travel natin. So makita yung buong building, buong landscape, mas madaling mag-ultra-wide na lang. Telephoto lens for professional portrait shots. Gusto mo ng sobrang ganda ng background blur mo? Mga half-body shots na mukhang pang DSLR yung itsura? Pang studio shot? Magagawa mo lang yan sa isang telephoto lens. Kaya lang, when it comes to pag medyo madilim na guys, angat na angat talaga si F8 Ultra. Simply because, yung sensor ngayon mas maganda, nang di hamak kaysa dati. Siguro kung maganda yung lighting mo, pwede pa si F1. But guys, the F8 Ultra will destroy the F1 any day sa low light. Pero syempre, it still holds up. If you had a Poco Phone F1 before, or kung meron ka pa ngayon, be proud. Dahil ang ganda talaga ng camera natin. Kasi meron din ako eh. Selfie naman, kailangan may selfie din tayo. Okay, selfie. Uy, may beautification to Uy, ay, dito sa F8 Ultra, ang laki ng mukha ko. Guys, ang puti ko sa F1. Dito na ako sa F1 kasi mas maputi ako. Ayoko maitim ako. Ang kinis, boom! Wala na. Ang dami kong mukhang matanda dito sa F8 Ultra. Yak. So guys, ito yung 20 megapixel ni F1. Ito naman yung kay F8 Ultra. Grabe naman to. Parang tanda ko tingnan dito sa F8 Ultra. Nangyari. Grabe yung details ng F8 Ultra, grabe. Pero bilib na bilib pa rin ako kay Poco Phone F1. Kasi kahit 8 years old na po siya, grabe, palong-palo pa rin. Okay pa rin yung specs niya. Yung camera niya, nag-hold up pa rin. Kaya lang, meron pa rin mga specs na hindi nag-hold up so well after a few years. For example, yung kanya storage, 64GB. Ilan lang yung mga applications na pwede namin ilagay sa kanya. Ito lang. Actually, yung iba, hindi pa nga na-install ng todo. Piling maps lang sa Genshin Impact. Kailangan namin i-delete yung ibang apps para namin pati yung B-roll. Tsaka 6GB of RAM for a flagship 17999 phone. Kulang na kulang yan, guys. Also, hindi mo na mahuhuling ganito yung tsura ng phone ko. Yak. Ganito na yung phone natin ngayon. Social. At glass na po lahat to. Plastic. By the way guys, naka-Android 10 na po to. Yun po yung last update niya, Android 10. Yes, tinry ko na dito. Wala na pong ibang pwedeng magawa sa kanya. MIUI 12. Nope, wala po siyang Xiaomi HyperOS 3.0. Yun lang, parang 2 years lang yung kanyang update. Pero ito guys, maabot to siya na 4 years updates. Si F8 Ultra. So good job kay F8 Ultra. Pero guys, alam nyo ba, nagmahal na sobra si F8 Ultra. From 38,000 pesos dati, 39,000, naging 50,000 pesos na siya. 50,000 pesos. Halos lahat ng mga Poco phone ngayon, nagmamahalan na. Ang point kasi nito, flagship killer po siya. Ibig sabihin po nun, flagship yung specs niya, pero yung presyo niya, pang mid-range lang. Yung abot kaya siya. Flagship kasi umabot ng 80,000 pesos. Now, you can buy yung mga 30K lang, pang flagship na. Ayun po siya. Pero kung yung presyo mo, umabot na ng 50,000 pesos, hindi na siya flagship killer. Flagship na po siya. Isang tunay na flagship. Medyo mahirap na po yun.
Especially sa panahon ngayon. Kuryente ko pa lang mahal na. Gas ko mahal na. Ba't pa bibili ng cellphone? Kaya mas nag-make sense talaga bumili ng mga second hand na lang, ng mga lumang phones na ganito if okay naman sa inyo. I don't suggest na bumili ka ng 64GB. Masyadong maliit po yun. Sobrang hassle po nun. Siguro mga 256 at least, guys. Okay pa naman yung kanyang processor, camera, okay na okay. Kung makakabili ka ng 8K lang dyan or 7K, why not? Sulit na sulit pa rin to. Siguro inferior na siya compared sa ganitong cellphone. Pero kasi, ano yung presyo niya? 50,000 pesos. Wala din. Dito ka na lang sa mga second-hand phones. This year could be the era of second-hand phones. At magkano na siya ngayon? 6,000 pesos. Dati 17,999 siya. And for me, sobrang sulit nun. 8 years later, 17K lang ginastos mo? 8 years! Kung nanganak ka nun, 8 years old na siya. Ang ginastos mo siguro, milyon. Yun po ang moral ng story. Huwag kang mag-aanak ngayong taon. Ay, joke lang. Ang moral of the story is this year, I suggest na bumili ka na lang second-hand phone. Could be Pocophone, could be Samsung, could be iPhone. Speaking of iPhone, gusto niyo ba iPhone 6, 6 Plus, iPhone 11 na review? Guys, let me know guys in the comments below. Para malaman natin kung ano pa yung mga sulit. Kasi nagmamahal na natin yun. Parang hindi na nag-make sense na bumili ng mga mahal na phones. Comment down below kung ano yung gusto mong cellphone na i-review ko. Second-hand phone. Okay? At kung gusto mo itong video, i-like na to, share, at mag-follow ka na. Subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. That means you're watching Unbox Diaries. Woohoo!